Guys, kamusta po sa inyong lahat? Nanonood po kayo ng The News Listener by Angelo. Okay, mukhang 2 araw na wala pa rin si Bato de la Rosa sa kanyang duty sa Senado. Okay, sabi dito sa GMA News, Bato de la Rosa, no show as Senate resumes session. Okay, na na ano ba kayo? Nagulat pa kayo? 'Di ba? Kung natatandaan niyo nung sinabi ni Boying Rimulya na meron ng warrant of arrest yung, gobyerno, okay? Si Bato de la Rosa mukhang natakot, okay? At, hindi na nagpakita, oh, 'di ba? Oh, tapos natatandaan ko yung, ah yung warrant of arrest ay hindi pa siya pinal, okay? Pero merong mga confirmations na, ito ay nasa, kumbaga nasa third party daw sabi ni, kapatid ni ano, ni Boyeng Rimulya na si Jovic Rimulya, okay? So not panoorin but rather basahin natin dito, okay? Sabi dito, Senator Bato de la Rosa was absent during the resumption Tuesday of plenary session at the Senate. Kasi bumalik yung kanilang session noong September, anong date nun? September 11. Okay? No, sorry, November 11 rather. Okay? During the call, rather, Senate Tito Soto noted that there's only 20. Okay, dalawa lang. 20 lang, 20. Aside from De La Rosa, si Cheese, si Camille Villar, tsaka si Juan Miguel Zubiri ay absent. Okay? Sabi dito, De La Rosa absence in the session came after the announcement of Boeing Rimulya over the weekend that the International Court has issued an arrest warrants against him. Okay, kumbaga after yun ang sinabi ko kanina, pag, pronounce or announce ni, ah, Ombudsman Rimulya, biglang naglaho, oh, 'di ba? Si Bato. Okay, now balikan natin yung kanyang sinabi kay Trillanes, okay, kay Sentry. Ito, pakita ko sa inyo guys, para dito natin makikita talaga kung matapang 'tong si Bato o Duwag. Okay? Pakinggan natin. Make my day, Mr. Trillanes! Yan mo! Sige ka lang, dyan na nga, sisi. Sige! Oh. Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Oh, sige, sige. Sumama ka, ikaw Ah. mismo magpusa sa akin. Hihintayin namin 'yan, Senator Bato de la Rosa. Nasaan ka ngayon? Nawawala ka, 'di ba? Now tapos, 2 araw siyang wala sa Senate session, okay? Tapos merong impormasyon just today, okay? At sabi dito, si Bato de la Rosa, okay, pakita ko sa inyo another info guys from GMA. Yan. Senator Bato de la Rosa has asked the Supreme Court, okay, to issue a temporary restraining order or TRO to prevent the government from implementing the arrest warrant allegedly issued against him by the International Court. Kumbaga, before mag-implement ng warrant of arrest, inunahan na ni Bato de la Rosa yung gobyerno sa pamamagitan ng TRO, okay? Pero tandaan nyo guys na yung TRO, ah, hindi pagdedesisyonan pa yan ng Korte Suprema. Now pinag-uuntog nila na dapat hindi raw isurrender si Bato de la Rosa kasi yung kanilang gusto yung extradition law. Pero hindi siya mag-a-apply. Again, why? Kasi si Bato de la Rosa, I mean yung gobyerno, kung extradition ang gagamitin, that's between two states, dalawang
countries. Okay? Pero yung ICC hindi naman siya country. Okay? Yan, klarong-klaro sabi ng mga eksperto. Now, kung hindi siya pwede sa sa extradition, ang mangyayari yung Republic Act 9851, yung pag-surrender sa isang uh, let's just say alleged criminal na gumawa ng genocide or crimes against humanity. Okay? Na bound doon sa law na yon na kung merong isang international body which is ang ICC na nag-imbestiga, okay, pwedeng isurrender ng gobyerno kasi yung ICC ay isang institution. Okay, good? Now, ewan ko lang kung papayagan ng ng Supreme Court itong si Bato de la Rosa sa hiling niya, ang mangyayari dito, papadelayin niya para hindi siya makuha ng ng ICC. Okay, remember, yung ICC through Interpol, syempre tatawag ang explanation nila, yung Interpol makikipag-ugnayan sa PNP at yung PNP which member siya ng Interpol. So sila yung mag-i-implement ng warrant of arrest. Okay? Now, merong nakakatabang headline na just today also, okay, pakita ko sa inyo guys, na si Bato de la Rosa mukhang ay naging na siya, naging santo. Kumbaga, naging faithful na siya. Kasi, kumbaga, ayaw niya ng, ng arrest warrant o pagiging aresto. Now, alam niyo naman, hindi siya makita sa di ba, sa Senado. Walang impormasyon, sabi ng kanyang abogado, hindi daw siya nagtatago. Pero anong tawag mo dito? Nagtatago ba siya? O nagduduwag-duwagan? Tapos sasabihin pa dito na si Bato del Rosa, sabi niya, naging faithful siya. Tapos nakita ko doon na nasa Cebu daw na nakipagkita siya sa isang pare. O di ba? Imagine niyo, si Bato del Rosa naging Diyos nun, di ba? At wag nating kalimutan nung panahon nila, okay? Panahon ng mga Duterte, nung panahon ng ang daming namamatay kasi sa drug war, hindi nila binigyan ng due process ang mga Pilipinong allegedly, okay? Pero wala silang katibayan na itong tao na to ay pusher or drug addict. Okay? So dapat hindi natin makalimutan na hindi dahil sa ginawa nila, hindi mangyayari itong arrest warrant na to. Okay? Ano sa tingin niyo guys? Duwag-duwagan o nagtatago lang? Paki-comment po sa ating comment section at I'll see you and please like and subscribe. I'll see you sa susunod po na video. Salamat po.